Ang aklat ng propetang si Ezekiel. Si Ezekiel ay isang pari na nakatira sa Jerusalem noong unang nilusob ng Babylonia ang lungsod. Hindi nila sinira ang lungsod, pero dinala nila ang unang grupo ng mga Israelita para maging bihag. At kasama dito, si Ezekiel. Nagsimula ang libro 5 taon pagkatapos ng lahat ng yun. At nakaupo si Ezekiel sa tabi ng isang patubig malapit sa kampo ng mga Israelitang binihag. Ito ang 30 kaarawan niya. Ang taon na dapat ay itatalaga siya bilang pari sa Jerusalem. Tapos, biglang nagkaroon ng pangitain si Ezekiel. Nakakita siya ng makapal at madilim na ulap. Papalapit ito at sa loob ng ulap ay may 4 na kakaibang nilalang na nakabukas ang mga pakpak. At nagpapang-abot ang mga ito. May 4 na mukha ang mga nilalang na ito at may nakita siyang 4 na gulong. Isa sa ilalim ng bawat nilalang. At nakita niyang binubuhat ng mga pakpak ng mga nilalang ang isang nakasisilaw na tungtungan at may trono sa ibabaw nito. Tapos, may nakaupo sa trono na yun na parang tao, nagliliwanag at nababalot ng apoy. At biglang naisip ni Ezekiel ang kanyang nakikita. Tinawag niya itong ang larawan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ang Diyos na nakasakay sa kanyang dakila at marangal na sasakyan bilang hari. Ang kaluwalhatian sa salitang Hebrew ay kavod. Ibig sabihin nito ay mabigat o sobrang mahalaga. Ginagamit ng mga sumulat ng Biblia ang salitang ito para ilarawan ang pisikal na itsura at pagpapakita ng karangalan ng Diyos kapag personal siyang nagpapakita. Ang mga larawang ito sa pangitain ay halos kapareho noong nagpakita ang Diyos sa bundok Sinai sa aklat ng Eksodo. Katulad rin ito sa mga paglalarawan sa presensya ng Diyos sa ibabaw ng kahon ng kasunduan. Iyon mismo ang pinaka-nakakagulat sa pangitain ni Ezekiel. Anong ginagawa ng kaluwalhatian ng Diyos sa Babylonia? Dapat ay nasa ibabaw ito ng kahon ng kasunduan na nasa templo sa Jerusalem. Kaya nagbukas ang unang seksyon ng libro para sagutin ang tanong na yun. Sinimulan ni Ezekiel na akusahan ng Israel ng paghihimagsik. Una, nangusap ang Diyos kay Ezekiel mula sa trono at inatasan siya na maging propeta. Paparatangan ni Ezekiel ang Israel na lumabag sa kanilang kasunduan sa Diyos ng maraming beses. Nagtiwala ang Israel sa ibang Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Umabot ito sa malawakang pang-aabuso sa lipunan at karahasan. Dahil dito, itinalaga ng Diyos si Ezekiel para bigyan ng babala ang mga tao. Ang unang pagsalakay ng Babylonia kung saan kasamang nabihag si Ezekiel ay susundan ng isa pa. Kaya ang Jerusalem at ang templo ay malapit nang mawasak. Gumamit si Ezekiel ng mga salita at pahiwatig para iparating ang kanyang mensahe. Ang mga ito ay parang drama sa lansangan. Lalabas si Ezekiel sa publiko at gagawa ng mga kakaibang aksyon. Kagaya ito ng mga talinghaga sa kanyang mensahe bilang propeta. Inutusan siyang gumawa ng maliit na modelo ng Jerusalem at ipakita ang pagsakop dito. At dapat niyang ahitin ang kanyang buhok at pagtatagain ito gamit ang itak. At ang pinakamatindi, dapat niyang gampanan ang kambing na iaalay tuwing araw ng pagpapatawad. Hihiga siya na nakatagilid ng higit sa 1 taon at kakain ng pagkaing niluto gamit ang dumi para ipakita ang nakakadiring pagkain na kakainin ng mga tao sa panahon ng pagsakop sa Jerusalem. At ang pinaka-nakakalungkot sa lahat ay ang masamang balita na binigay ng Diyos kay Ezekiel. Walang makikinig sa kanya. Tatanggihan siya ng Israel dahil sa kanilang pagrerebelde at matigas na puso. Kahawig ito ng paglalarawan ni Moses sa mga tao pagkatapos ng mga paghihimagsik sa disyerto. Sinabi niyang darating ang araw at magiging bihag sila ng ibang bansa. Talagang nakakalungkot na nasaksihan ni Ezekiel na nangyari ang lahat ng ito. Kaya malungkot na sinimulan ni Ezekiel ang kanyang tungkulin. Pagkalipas ng halos 1 taon, nagkaroon siya ng isa pang pangitain. Tungkol ito sa templo. Sa isang panaginip, inilibot siya sa loob ng templo. Nakita niya ang nangyayari doon habang wala siya. At hindi ito maganda. Sa labas ng bakuran, sa harap ng templo,
nakakita siya ng malaking rebulto. Nakita niyang sumasamba ang mga pinuno ng Israel sa ibang mga Diyos, sa labas at loob ng templo. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kababaihan ng Israel. Sinasamba nila ang Diyos ng Babylonia na si Tammuz. Natapos ang pangitain sa pag-angat at pag-alis ng maluwalhating trono ng Diyos mula sa templo. Umaalis ito papunta sa silangan, sa lugar ng Babylonia. Kaya sa Kabanata 11, makikita natin kung bakit at paano nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos kay Ezekiel doon sa Babylonia. Ang pagsamba ng Israel sa mga Diyos-Diyosan at lantarang paglabag nila sa kasunduan ay hindi nakatanggap-tanggap kaya iniwan ng Diyos ang kanyang templo. Itinaboy siya ng mga tao palayo kaya itinakda niya ang kanilang pagkawasak. Pero hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Imbis na iwanan, sinamahan niya sila sa pagkabihag. Kaya sa dulo ng pangitain na ito, sa Kabanata 11, nangangako ang Diyos na ibabalik niya ang isang grupo ng mga Israelita sa lupain. At babaguhin niya sila. Aalisin ang kanilang matigas na puso at bibigyan sila ng bagong malambot na puso para mahalin nila at tunay na sundin ang kanilang Diyos. Isa itong maliit na liwanag ng pag-asa, pero mabilis itong nalunod ng katotohanan tungkol sa paparating na pagkawasak. Pero ang Kabanata 11 ay mahalagang bahagi ng libro na tumutulong para mas maintindihan natin ang disenyo ng mga susunod na parte ng libro. Ang susunod na 3 seksyon ay mga pahayag tungkol sa hatol ng Diyos. Una, sa Israel, sa mga bansa sa paligid ng Israel, at sa Jerusalem mismo. Pero pagkatapos nito, makikita natin paano pinalawak ang konklusyon ng Kabanata 11 na puno ng pag-asa sa huling 3 seksyon ng libro. Una ay pag-asa para sa Israel. Pagkatapos ay para sa mga bansa at para sa lahat ng nilikha. Ang Kabanata 12 hanggang 24 ay nakatutok sa hatol ng Diyos na darating sa Israel. At ito ay koleksyon ng magkakaibang tula at salaysay. Ipinakita dito ang hilig ni Ezekiel sa paggamit ng talinghaga at mga halimbawa. Inilarawan niya ang Israel na isang sunog at walang silbi na patpat, bilang taksil na asawa, isang nabitag at mapanghanib na leon, at bilang 2 mahalay na magkapatid na babae. Ang lahat ng ito ay naglalarawan sa walang kwentang pagtataksil at pagsamba sa Diyos-Diyosan na nagbubunga ng pagkawasak ng Israel. Sa seksyon na ito, kumikilo si Ezekiel na parang isang abogado. Nagsimula siya sa pagpapaliwanag ng karapat-dapat na parusa sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang panahon ng paglabag sa kasunduan. At kahit na buhay pa ang pinakamatuwid na mga tao sa mundo gaya nila Noah, Daniel o Job, at manalangin sila para iligtas ng Diyos ang Israel, hindi papakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Masyadong huli na ang lahat. Kaya ang totoo, dahil mabuti ang Diyos, kailangan niyang ipatupad ang katarungan sa henerasyon na ito ng Israel. Hindi na maiiwasan ng pagkabihag. Umabot na ang Israel sa pinakadulo. Kasunod nito, nag-focus si Ezekiel sa mga bansang nasa paligid mismo ng Israel. At pagkatapos ay sa 2 pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon, ang Egypt at Tyre. Sumama ang Israel sa alyansa ng mga bansang ito at sinamba din ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya pinaratangan ng Diyos ang mga hari ng Tyre at Egypt na mayabang dahil tinuring nila ang sarili nila ng mga Diyos na nagdedesisyon kung ano ang tama at mali batay sa sariling pananaw nila. Sinisingil ngayon ng Diyos ang mga haring ito dahil sa pagmamataas at inihayag na gagamitin niya ang Babylonia para ibagsak sila. Haharapin nila ang hatol ng Diyos katulad ng lahat. Kasunod ng matinding seksyon na ito ay ang maikling kwento sa Kabanata 33. Nagpakilala kay Ezekiel ang isang bihag na nakaligtas mula sa Jerusalem. At ibinalita niya na sinalakay na Babylonia ang lungsod ng Jerusalem. Bumagsak na ang lungsod at winasak ang templo. Nagkatotoo ang malagim na mga babala ni Ezekiel. Pero alalahanin ng dulo ng Kabanata 11. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Kaya sa susunod na video, pag-aaralan natin ang malalalim na pangitain ng pag-asa ni Ezekiel. Pero sa ngayon, yan ang unang kalahati ng aklat
ng Ezekiel.